mga ka-legit Davar Cuts, another updates patungkol dito sa kaso na apela ng Tape Incorporated sa Marikina Regional Trial Court over dun sa trademark ownership. Bakit nga ba tila baga nililihim ng kampo ng Tape ang lahat ng yan? Before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So pagkatapos nga na ina-expect po natin after 15 days na lumipas ay tahasan na nga na nag-apela ang Tape Incorporated sa Marikina Court ruling that favored TBJ over Eat Bulaga trademark ownership. So kahapon po or nung Friday po is the last day para po sila ay pwedeng umapela patungkol po dito sa kasong ito. At hindi po tayo nagkamali dahil the Television and Production Exponent Incorporated or Tape Incorporated filed a petition before the Court of Appeals last Friday, January 19, assailing the decision of the Marikina Regional Trial Court that co-favored the triumvirate of Tito Sotto, Vic Sotto, and Joey De Leon, collectively known as TBJ, over the trademark ownership of Eat Bulaga. Sabi po ni Attorney Maggie Abraham Garduque, we filed today in the Court of Appeals our petition for review assailing the decision of RTC 273 of Marikina on the copyright and unfair competition case with the WPI Tapes representative Attorney Maggie Glenn Abraham Garduque. On January 5, TBJ announced their triumph over the trademark battle as the Marikina Court recognized them as the rightful owner of the title, as the court restrained Tape Incorporated and GMA Network from using the trademark logo theme song of Eat Bulaga, along with airing the episode without due permission and authorization. In other words, nanalo po ang TBJ dito po sa kasong ito na inihain nila sa Marikina Regional Trial Court na inannounce po nila agad-agad last January 5, 2024. Following the Marikina Court ruling, Tape changed the title of its noontime show from Eat Bulaga to Tahanang Pinakamasaya, even as the Intellectual Property Office IPO similarly declared that the network should cancel Tape's trademark for Eat Bulaga and EB on all records including its website. So pagkatapos nga nilang i-announce that IPO and Marikina Regional Trial Court ay naglabas na po ng injunction to prevent them by using the trademark and the theme song and all na lahat po ng may kinalaman po sa Eat Bulaga. So tumunod sila sa batas. January 6, TBJ played the Eat Bulaga theme song on their episode after their victory and presented their new Eat Bulaga logo for the first time since they left GMA and Tape in 2023 and began their battle over the trademark. Isa lang po, sabi po dito, isa lang po ang sinasabi ng batas, pati ang mga manonood, isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga. Big remark, isa lang ang pwedeng tawaging Eat Bulaga at yun ang Eat Bulaga dito sa TV5. Eat Bulaga is currently airing on TV5 and CNN while Tahanang Pinakamasaya airs on GMA7. So pagkatapos nga ng lahat ng ito, after 15 days, ito na lumabas na po. Pero may napansin lang tayo dun sa pag-aapela nila. Napansin nyo po ba na ito ay binalita ng GMA? Na ito po ay parang pinasabog ng GMA bilang headline? Hindi po. Kasi kung maaari lang ay ayaw na po nila na maging subject ito sa public. Gusto po nila na lumaban sila sa korte ng tahimik. Ayaw nila na maging maging subject siya sa publiko or maging talk of the town siya dahil naaapektuhan yung kanila pong programa. So, yun po yung isa sa mga strategy ginagawa nila. Kaya ngayon tignan nyo kung makikita po ninyo parang tahimik lang po sila. Parang silang kanta ni Tony Fowler, tahimik lang sa umpisa. Pero ito pong mga pangyayari ngayon, pinapatunayan lang talaga na hindi pa rin sila pumapayag na doon talaga sa totoong owner, rightful owner mapunta yung trademark at ang lahat na may kinalaman sa Eat Bulaga. Sa bagay na talagang ipinagtatakhan natin dahil akala natin
okay na sila dun sa title nilang tahanang pinakamasaya. Pero alam niyo po, sa tingin ko, isa lang po yan. Kaya po nila nilalaban yan dahil sa tinatawag na pride. Mula po kasi na nakapag-desisyon ang Marikina Regional Trial Court patungkol po dito sa issue na ito, para po kasing sila, parang nawalan sila ng dignidad sa publiko na yung isang bagay na hindi kanila pinaglalaban nila. So dahil po sa pride, talagang ilalaban po nila ito hanggang sa pinakamataas na korte. Na bagay na hindi po nila nakikita na the more na lumalaban sila, mas more na nagagalit ang maraming Pilipino sa kanila. At talagang kahit ilihim pa nila, kahit lumaban pa sila ng palihim, no, nang hindi nila isinasa publiko yung kanilang mga ginagawa. Kung mapapansin niyo, wala pong Miss Abraham Garduque ngayon, Attorney Abraham Garduque ang humarap sa media para magbigay ng kanyang salaysay doon po sa inapela niya. Tahimik siya. Pero nung mga unang panahon na nanalo sila or pinagbigyan sila ng IPO, panay po ang pa-interview ni Attorney Maggie Abraham. Pero ngayon, yun yung kanilang strategy. They wanted to fight silently, no? So dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo na mga nag-react patungkol sa ating update. Magbabasa po tayo ng inyo pong mga komento. Unahin po natin ang komento na nanggaling po kay Mr. Romy Obispo. Sabi niya, "Happy morning, Ma'am Dareds. Sunod-sunod na yung karma ng tape bulagta, ang tahanang pinakabulagta show. Syempre, yun ang sasabihin ni Attorney Maggie kasi pag di umapila, wala na siyang kita." Tama ba, Attorney Maggie? Tama po. Isa lang naman yan kasi habang pinaglalaban niya po sa korte yan, hindi po natatapos yung yung talent fee niya. May bayad po yan. Biruin po ninyo, meron pong tinatawag na appearance fee. Meron pong bayad po dun sa professional fee. Ganon po kagastos, no, kapag po meron kayong pinaglalaban sa korte, tapos magbabayad ka pa sa court. Magbabayad ka pa sa mga attorneys mo, magbabayad ka pa sa, 'di ba? Ganon po katindi, pero pinaglalaban pa rin nila. Sabi ni Mr. Eddie Bucayo, malaking tulong yung IPO field decision sa pagkatalo ng Tape Inc. Marikina RTC. Kaya mahirap na talagang matalo si Joey De Leon sa SC at CA. Mag-move on na lang sila. Sana nga ganyan po yung kaisipan ng Tape. Ganyan lang kadali, no? Pero hindi Talaga nagmamatigas po sila, and they believe that the trademark and all things that was related to Itbulaga is pagmamay-ari daw di umano ng tape. Kaya ganun po sila katigas ngayon. Dahil talagang parang nawalan sila ng nawalan sila ng parang natamimi sila nung lumabas po yung resulta po sa Marikina Regional Trial Court. Sabi naman ni Mr. Menchi Peynado, sana sa Sabado maganda ang tanghalian sa Itbulaga. Legit Dover Cards, maglalabas na yung bulagaan at iba pa. Ayun. So ito naman po yung inaasahan po natin na yung mga old na mga dating sobrang saya na mga segment ng Itbulaga ay ipapalabas na po dito sa kanilang programa sa TV5, no? Thank you po, and Mr. Lita or Milita Ordanza. Kung mababawi nila, appear pa more. Appear or appeal. Appeal pa more. Pagalingan na lang sa attorney sa diskarte. Laban na lang ng attorney sa attorney kung sino magsasabi ng true. Yes. Yun po ang yun po ang magiging magiging laban diyan. Biruin po ninyo ang naging desisyon po ng korte. Magbabayad na sila sa TVJ, sila pa rin ang magbabayad ng mga attorney's fee. Ibig sabihin, ang tape ang magbabayad doon po sa attorney ng Itbulaga, sa attorney ng TVJ. Medyo masaklap nga naman yun sa part po nila. Kaya talagang lumaban pa rin po sila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!